channel. For today's video guys, ang gagawin natin ngayon is magbaklas ng solar panels. Kikita nyo yan dyan. Ayan. So, babaklasin natin yan lahat. So, ililipat natin doon sa kabilang bubong. Kasi sa katabi nito, dyan nakikita nyo may itatayo na building, baka matamaan ito. Mga panels natin dito. Matamaan pag construct. So, sabi ng may-ari, ilipat raw doon sa kabila. So, ito yung gagawin natin. Ito po ay 7 panels. Ayan, makikita nyo sa screen. Ayan. Ayan lahat. Saka nandun. Yun ang ililipat natin. Bawat panel po ay 330 watts po yan. So, napakainit dito sa bubong. So yan guys. Babaklasin natin to. Tapos mamaya paglipat doon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng mga railings at brackets gamit para malagay itong panels doon sa kabila. So i-explain ko sa inyo mamaya guys. So watch and learn guys. Hello guys, ito na po. Nandito na tayo sa kabilang bubong. So yan, doon galing yung mga solar panel. Nabaklas na natin doon. So dito natin i-install ngayon sa kabilang bubong. Ayun, naka-install na yung railings, isang railings. Tsaka ito yung mga parts. Tapos ito po yung end clamp. Allen rings po yung gagamitin natin dito. Ito, stainless din at saka aluminum. Tsaka ito yung L-rope. Ito po yung ilalapat sa bubong para tumayo yung railings. Ayan guys, sample po. Yan. Ganyan po ang itsura guys. Tapos ito yung ito yung thick screw. Stainless po ito. Ito yung kapalit sa thick screw na hindi stainless. Ito po yung gagamitin kasi makapal ito. At saka mayroon din siyang rubber. Dito ilalagay yung rubber. Dito sa ilalim. So ganyan bago siya ilagay dito. So yan guys. Ito yung rubber. Ilagay natin ito bago natin ilagay dito sa bubong. Ayan. Ibutas. So yan dyan. Lagay natin serve as insulator niya para iwas tulo galing sa ulan. Yan guys. Tapos lalagay pa natin doon. Ayun. 3. Saka maglalagay pa tayo doon kasi 7 panels po ito. So manood lang kayo guys. So guys, ito na po yung panel na natitira. 2 panel lang ang kulang. Tsaka yung kasama ko. Grabe, napakainit. Grabe. 2 panel daw ng kulang at 3. Tapos isa dito. Tapos matatapos na. So yan. 4 na yung na-install.
na solar panel. Kita nyo ang langit, grabe, napakatirik ng init. Hindi kayang straight nang magtrabaho sa bubong, grabe, pagkainit yung kaibigan ko. So maraming salamat guys sa panonood. Pagkatapos nitong ma-set up, kukonek ko yung PV wire niya doon sa inverter para matest natin kung functional na ba yung na-install natin na solar panels. So antabay lang kayo guys. Ito guys yung panel na in-install ko. Yung height niya ay the same lang po sa akin. So yan, napakalaking panel po nito. 340 watts, nagkamali ko kanina, 330 lang po yung nasabi ko, pero ngayon kikita natin dito sa likuran niya is 340 talaga siya. Ayan guys, makikita nyo sa likuran, sa screen makikita nyo ang Jia Solar. Ang peak power po is 340 watts. Ang open circuit po niya is 41.55 volts. Maximum power voltage 34.73 volts. Ang short circuit po niya is 10.46 amperes. Then ang maximum power current 9.79 amperes. Then power selection is out po siya na negative, 0, negative, plus 5 watts. So ito po yung panel na ginamit natin, 340 watts. Ito po yung connections niya sa likuran. So yan, ito na lang po guys ang kulang na ikabit natin dyan para matapos na, matest na natin, makonect na natin doon sa source, doon sa power inverter. So yan, nakabit ko na ang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang 7 na po itong kakabit ko ngayon. So update ako mamaya guys pag nandoon na ako sa inverter. Ito na guys yung result. Connect na natin yung panel sa taas, na-connect natin yung wire, tapos ito na yung result. Yan yung panel, naka-detect na sa load, naka-connect na sa load, tapos naka-bypass siya dahil medyo hindi na mainit, hindi kayang i-supply ng panel ang load sa bahay. Tapos itong signal na to sa battery po yan, hindi na connect sa battery kasi nasira na yung battery, so need to replace na. Pero at least ngayon nakita natin na good na yung kinonect natin na panels. So maraming salamat guys sa panonood. God bless po sa lahat.